Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon dahil tayo pong lahat ay nandito. So, next Sunday, kung sabi ni Ate Ella, Burr month na, di ba? So, pag-pray din natin, ito ang simula ng ating new series. So, ngayon, naka-series break po tayo. Kaya ako po ngayon, pero mamayang hapon, iba po ata ang ating tagapagsalita. So, depende po kapag pinalakas siya ni Lord. Depende, pero baka mamayang hapon, iba po ang magsasalita. So, ngayong umaga, ay ako po muna ang tagapagsalita. Yan, sige. So, alam ko pong excited na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Grabe ang aga ko nagising. Late na ako natulog, alas 12. Ang aga ko nagising, alas 2. Hindi na po ako nakatulog hanggang ngayon. Sabi ko, bakit kaya hindi ako nakakatulog? Sabi niya, ganun daw talaga, sabi ng asawa ko kapag bata pa, hindi daw makatulog. Pero sa kabaliktaran, no? Parang talagang sign of nagkakaedad na po talaga tayo. Parang yung pagtulog, hindi na natin makagilap. Pero sabi niya, buti na lang may, kahit walang tulog, basta may gising. Amen po ba? Amen. So kasi sabi niya, mas mahirap yung walang gising. Okay lang na walang tulog. Kaya praise God. So ngayon, huwag niyo po akong tulugan kasi baka makatulog din po ako ngayong umagang to. So praise God. Pero hindi naman, sa biyaya ng Panginoon. Sige po, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. So inihiling ko po na buong paggalang na tayo po ay sama-sama na dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabanal-banalang pangalan, sa iyong kabanal-banalang presensya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil mula pa noon, ngayon at magpakailanman, karapat-dapat kang tumanggap ng pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. O Diyos, nagsusumamo po kami sa iyong kabanal-banalang trono. Patuloy po na nagpapasiyasat ng laman ng aming mga puso. Wala po kaming ibang hangad, kundi ang karunungan mo, ang kalakasan mo, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang patuloy po naming maranasan sa umagang ito. Lord, magbukas ka ng mata, magbukas ka ng tenga, at ang aming po mga puso ay patuloy na mapuno ng salita at presensya na nagmumula sa iyo. Lord God, salamat sa bawat kapatid na naririto. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw lamang ang matanghal at maitaas sa lugar na ito. Pangalan mo, Panginoong Yesus, ang patuloy na maluwalhati. Lord, inaamin ko po na wala akong magagawa sa sarili kong lakas, kaya ikaw na po ang bahalang magsalita at gumalaw sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Purihin ka itong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, praise God. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yan. So, salamat, no? Nandyan din po si Ate Kate. Galing pa yata ng probinsya. Pero salamat at nakita nating muli. At sa mga bawat isa, yan, na dati na pero nandito pa rin. At hindi tayo bumibitaw sa presensya ng ating Panginoon. So, alam niyo po, nung nakaraan lang, meron po akong 2 pamilya na na-encounter at nakausap. So, yung unang pamilya, ano siya, solo parent, nanay, tapos meron siyang 4 na anak. So, yung mga anak niya, nagsipag-asawa na po, o nagkaroon na po ng kanya-kanyang mga kapartner, pero hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos, nung tinanong ko po siya, kung bakit siya nakapaghiwalay sa asawa niya, sabi niya kasi yung asawa daw po niya ay tamad, at ayaw po talagang magtrabaho, plus meron pa pong bisyo. So siya na po ang nagtaguyod ng kanyang 4 na mga anak. At yun nga po, sa kanyang sipag, talagang na-provide niya yung lahat. Lahat-lahat na pangailangan ng kanyang mga anak. Kahit ngayon, na meron na po mga kanya-kanya mga partners, yung kanyang mga anak, siya pa rin po yung bumibili ng gatas, siya pa rin po yung yung bawat nanganganak, siya pa rin po lahat na gumagastos doon. So, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, tapos talagang siya, as a babae, solo parent, siya yung nagtataguyod ng lahat. At yung mga anak niya, ayaw nga pong magpakasal, gusto ay live-in lang. Tapos yung pangalawa naman pong pamilya na nakausap ko, meron naman siyang 5 anak. Tapos halos lahat ng kanyang mga anak, lahat nakapagtapos na ng pag-aaral sa UP. Tapos, isa na lang yung nag-aaral sa UP College. Isang taon na din po ay matatapos na rin. Pero,
ang sabi ko sa kanya, kamusta? Nasa 30s, 32, 34. Yung isa niyang anak nasa Colombia na at assistant ambassador sa Colombia. So merong mataas na pinag-aralan. Tapos sabi ko, kamusta na yung mga anak mo? Wala pa bang asawa? Sabi niya, aywan ko ba dun sa mga yon? Sabi niya, gusto lang nila daw magpayaman. Okay, meron din daw silang mga partner at nagsasama din, pero hindi naman mga kasal. So ang nakita ko po dito sa dalawang pamilya na to, may pinag-aralan o walang natapos sa pag-aaral, pareho lang silang namumuhay sa kasalanan at ayaw magsipag-asawa. Diba? Nakakalungkot talaga. So yung walang natapos, ayaw nilang magpakasal pero living together. So 4 yun, may kanya-kanya mga partners. Yung namang ding 4 niyang anak, nagsipagtapos na puro matataas din po ang pinag-aralan kasi nga graduate ng UP. Tapos yung isa niyang bunso, UP din, pero meron din kinakasama sa kanyang dorm na nag-aaral din sa UP. Ayaw din nilang magpakasal. So, sabi ko nga nakakalungkot dahil ang mga pamilyang to, walang pinagkaiba, parehas na nabubuhay sa kasalanan. Kumbaga, nandoon po yung immorality. Pero ang nakakalungkot po, o mas nakakalungkot po, hindi lang to nangyayari sa mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Ang nakakalungkot po ay nangyayari din ito kahit sa loob ng simbahan. Yan. Kasi nung nakaraan lang po na nagkaroon ng isang gawain din, tapos napag-alaman din po natin na kahit nasa loob ng simbahan, kahit na nakakapagdalo sa mga fellowship, ay gumagawa pa rin po ng kalikuan, living together, at namumuhay din sa kasalanan. So, sabi nga ang pamilya po na itinatag at dinisenyo ng Diyos ay sabi nga iyon ay naayon sa kanyang layunin ay pilit po na sinisira ng lipunan. Anyway, ang title po pala natin ngayon ay mula sa nakalagay na po diyan si Jesus ang pag-asa ng henerasyong ito. So naniniwala po ba kayo na may pag-asa pa ang henerasyong ito? Yan, salamat po dahil tayo po ay meron pang pag-asa. Pero nakikita po natin talaga na ang pamilya na itinatag at dinisenyo ng Diyos ay sabi nga ayon sa kanyang layunin ay pilit na sinisira ng ating lipunan. So grabe na po yung sitwasyon ng lipunan o yung ating society. At palagi po nating naririnig na iba na daw po yung panahon natin ngayon. Nakakaiba na daw po yung mga kabataan ngayon. Ang mga kabataan daw ngayon ay sarili na nila ang mga masinusunod nila. Kumbaga yung paggalang sa matatanda, di ba? Yung paggalang po sa kahit sa mga guro, sa mga magulang, mapapansin po natin ay parang unti-unti na pong nawawala. So ang mga kabataan po ngayon, kagaya nga po nung nakausap ko, na-interview ko nung nakaraan, ayaw daw pong magsipag-asawa ng mga young professionals nila na anak kasi mas gusto daw nilang mag-travel, mas gusto daw nilang magpayaman muna, okay na sila ng living together o live-in, ayaw muna nilang magpatali o mag-asawa. So grabe po, talagang sabi daw po, marami daw po mga kabataan ngayon, mas sinusunod nila yung kanilang mga sariling pananaw. More on nakafocus sa kanilang sarili kaysa sa mga values na pinapahalagahan ng mga, syempre, nung sinauna ng mga matatanda. O di man, meron din daw po mga matatanda ngayon sa pamilya na wala na lang ginagawa kasi hinahayaan na lang, kumbaga goes with the flow kasi wala na silang magagawa Kasi yung mga bata daw ngayon, hindi na daw po talaga nakikinig sa mga mas matatanda. Pero alam niyo po ba na masigit pa sa kahirapan ang problema ng mga pamilya? Ito po yung unti-unting pagkawala ng takot sa Diyos ng mga magulang at ng kanilang mga anak dahil na rin sa kapabayaan ng mga magulang. So sabi nga, ito pong problema na nabanggit natin ngayon. Hindi lang po ito totoo sa mga non-believers. Okay? Ito din po ay pangkaraniwan ng eksena kahit po sa mga nakakasama natin sa loob ng simbahan. Tunay na nakakalungkot po na ang pagkatakot sa Diyos ay nawawala na. Katulad po ng nangyari sa panahon ng mga hukom sa lumang tipan. Diba? Sa Hukom, chapter 21, verse 25, sabi po doon,
Meron po bang Tagalog dyan? Pero English na lang po babasahin ko. Sabi dyan, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So sa panahon po ng hukom, during the Old Testament pa lang, di ba? Ginagawa na po nila ang kanilang maibigan. Ginagawa na po nila ang kanilang gusto. Kung ano sa palagay nila, kung ano ang tama, yun na po ang kanilang ginagawa. At kung ganito po ang kalalagayan ng bansa at ng mga magulang, no? Ganon din po ang kahihinatnan ng kanilang mga anak. At ang ganito pong kalagayan ng mga pamilya ay tulad din ng nangyayari sa Israel na bayang pinili ng Diyos. Kaya kung meron po kayong mga Bible, basahin lang po natin yung sinulat ni Asaph. Si Asaph po, okay, ay isa po siyang Levita na naglilingkod po siya sa panahon po ni Haring David. Gusto ko pong buksan natin ang ating mga Bible sa Awit 78, verse 1 hanggang 8. Yan. Sana po meron kayong mga Bible kahit nasa cellphone po. So babasahin ko po ng malakas. Sabi po dyan, mga kababayan, ang mga turo ko'y inyong pakinggan. Tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan, sasabihin ko sa inyo ang mga lihim na katotohanan ng nakaraan. Napakinggan na natin ito at nalaman. Sinabi ito sa atin ng ating mga ninuno. Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Verse 5, ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituturo rin nila ito sa kanilang mga anak. Sabi sa verse 7, sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa. At susundin nila ang kanyang mga utos upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwail, hindi lubos ang pagtitiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. So, ito po ay isang awit na nakalulungkot na kung sabi nga para sa mga Israelita, kung maalala nila yung nangyari sa Israel, mula sa paglabas nila sa Ehipto hanggang sa kaharian ni David. Di ba? Yung nangyari po noon, mula po sa pang-alipin ng mga Egyptian sa mga Israelita, di ba? Kamangha-mangha po yung pagpapakita ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa kanila. At ang iginanti pa rin po ng mga Israelita kahit nasaksihan na nila yung mga wonders, kahit nasaksihan na nila yung kapangyarihan ng Panginoon, ay tumalikod pa rin po sila sa Diyos at patuloy na sumuway sa kanyang mga utos at bumaling po sila sa mga Diyos-Diyosan. So kung titingnan po natin sa verse 32 ng chapter 78, sabi po doon, in spite of all this, they still sin. Despite His wonders, they did not believe. So, di ba, ano ba yung mga wonders na naranasan ng mga Israelita mula sa Egypt? Di ba, yung unang-una, yung nahati ang dagat, di ba? Grabe po yun. Imagine natin, kamangha-mangha po yun. Mga magulang, mga anak, nasaksihan po nila na tumawid sila, nahati ang dagat. At habang sila po ay nasa wilderness, na-experience din nila na ang haliging ulap. Kahit na naglalakad na sila, hindi sila naaarawan. Nakikita nila yon. Pag naglalakad sila, sumusunod sa kanila yung haliging ulap. At tuwing gabi naman, di ba, yung nagbabakod sa kanila para hindi sila malapa ng mga mababangis na hayop ay yung mga haliging apoy. So, nasaksihan nyo ng mga magulang, nasaksihan nyo ng mga anak, pero sa kabila ng lahat ng yon, di ba, hindi sila tumalima o nagtiwala sa Diyos. Naranasan din nila na sa pamamagitan lang ng bato, kapag kahinampas ito, di ba? Makikita nila bumubukal ang kanilang tubig para makainom sila. Tapos nagpapaulan ng Diyos ng mana para lang may makain sila.
So imagine niyo po, nakita ng kanilang mga mata yan. No, naranasan nila yan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tumalima pa rin sila sa Diyos-Diyosan at hindi pa rin sila naniwala at sumunod sa bawat utos ng Panginoon. So sabi diyan, kung ganito ang kalagayan ng bansang Israel sa kanilang relasyon sa Diyos, nasaan kaya ang pag-asa sa hinaharap? Nasaan kaya ang pag-asa? So sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa ba tayo? Sige po. Okay? Ang pag-asa lang nila, okay, ay kung babalik sila sa Diyos na siyang tanging pag-asa nila. So ang pag-asa po nila ay kailangang papakinggan nilang mabuti ang salita ng Diyos. Sabi nga dyan sa verse 1, di ba, ng chapter 78, mga kababayan, di ba, parang sinasabi po sa Mighty One, sa mga magulang at sa mga anak, sa mga kabataan na naririto, ang mga turo ko'y iyong pakinggan. Okay, makinig daw po tayong mabuti. Pakinggan daw po nating mabuti ang turo. Kasi ang pag-asa po nila ay kung ang kanilang mga anak ay hindi uulitin yung maling pagkakamali ng kanilang mga magulang. So, history must not repeat itself. So, meron din po kasing mga magulang na, wag na muna kayong magpakasal. Di ba? May mga ganun din po ako naririnig eh. Wag na rin muna kayong magpakasal. Di ba? Okay lang muna yan. I-test nyo muna kung talagang magkakasundo kayo. Di ba? I-test nyo muna. So, kaya nakakalungkot po. Kaya nakakalungkot po yung mga ganyang sitwasyon sa buhay, sa kasalukuyan natin ngayon. Marami na po ang namumuhay talaga sa kasalanan at lunod na nga po sa kasalanan. At hindi lang sa mga non-believers, mas nakakalungkot po dahil kahit sa loob ng simbahan, meron din po mga ganitong klase ng involvement of premarital sex or involved sa mga wrong relationships. Dahil nga po sa mga mindset. Kung sasabihin ng mga magulang, okay lang yan. Diba? Nakakalungkot po. Pero sabi nga, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Kasi ngayong araw na to, panghahawakan po natin yung panibagong pag-asa na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga nung title natin, si Jesus ang pag-asa ng henerasyong ito. So isa po itong panawagan na tayo ay magtiwala sa Diyos na siyang kikilos sa simbahan at sa bawat mga pamilya. So tinanong ko po yung mga anak ko kahapon. Sabi ko sa kanila, ano ang kaibahan ng Kristiyanong pamilya sa hindi Kristiyanong pamilya. Diba? Kasi po, ang kaibahan po talaga ng Kristiyanong pamilya, ang Panginoong Hesukristo ay nasa kanilang tahanan. Diba? Sabi ko nga sa kanila, anak, diba? Nakakapag-away ba kayo kapag dumalaw dito si Lola Sara? Diba? Kapag may bisita, diba? Tahimik tayo, hindi tayo nakakapag-away, hindi kayo kahit asar na asar kayo sa isa't isa, hindi kayo makabuelo sa isa't isa kasi may bisita eh, di po ba? So alam nyo ba, pag halimbawa umalis na si Lola Sara, yan, doon na mag-aaway, di ba? Kasi wala na yung bisita. Pero alam nyo ba, sabi ko sa kanila, si Jesus, hindi man natin siya nakikita, pero palagi natin siyang kasama sa loob ng bahay dahil ang Panginoon natin sa bahay na to ay walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi ko, kahit ikaw, kuya, mag-isa ka lang dito sa bahay. Kahit ikaw, ate, mag-isa ka lang dito sa bahay. Kahit ano pang ginagawa mo, dahil ang pamilyang ito ay sinasamahan ni Jesus, nakikita niya lahat ng ating galaw, lahat ng ating desisyon, lahat ng ating conversation, lahat ng ating usapan ay naririnig ng ating Panginoong Jesus. Kasi kung wala po si Kristo, anong pagbabago ang aasahan nating mangyayari sa isang pamilya? At dahil nasa atin si Kristo, mga salita niya ang kailangang panghawakan natin at maging pundasyon ng buhay at pamilya natin. So tinanong ko sa kanila, mga anak, ano ba yung salita ng Panginoon na ating pinanghahawakan? Sabi ko, naniniwala ba talaga kayo sa salita ng Diyos? Opo daw, opo. Tapos tinanong ko, anong salita ng Diyos ang ating pinanghahawakan? Ayan, nag-isip sila. Di ba kung tatanungin po kayo, naniniwala po ba tayo sa Diyos? Konti lang, isa lang. Naniniwala po ba tayo sa salita ng Diyos?
Amen. Anong salita po ng Diyos ang ating niyayakap o pinangahawakan? Basta. Diba? Basta, yun. Basta. Diba? Pag sinabi po nating naniniwala tayo sa Diyos, Panginoon natin ay si Jesus, ang salita niya ay ating, naniniwala tayo sa kanyang salita, dapat meron tayong salita ng Diyos na talagang alam at isinasabuhay. Sabi nga ganon, kailangan natin yung panghawakan at kailangan maging pundasyon yon ng ating buhay at pamilya. Kaya ngayon, di ba, kung nakita po natin, binasa natin kanina, yung awit 78, verse 1 to 8. Ang itinuturo nito, sabi nga, sa nais ng Diyos sa mga pamilya, sa bawat isa sa atin. At sa pagpapalaki at ministeryo natin sa mga bata, sabi nga, ito po yung nakapaloob dito sa awit 78. Kung paano tayo magmiministeryo sa pamilya, kung paano tayo magpapalaki ng mga anak. So hindi lang po ito para sa mga magulang, maging sa mga magiging magulang sa future. Kaya kailangan pakinggan po nating mabuti. Sabi dyan, pagkatapos nito, titingnan natin kung ano ang implikasyon nito sa mga magulang at sa mga leaders, sa mga kaagapais, para magabayan natin lahat ng mga bata na nakakasalamuha po natin o ibinibigay sa balikat natin ng ating Panginoon. Tingnan po natin, ano ba yung demand ng Diyos for the family and the church? So meron siyang nilalagay sa ating balikat. Okay? Ano po yun? Ang nais ng Diyos para sa bawat pamilya at sa iglesia, kay bilang pamilya ng Diyos, ay mamuhay ng naaayon sa kanyang salita. So yan po ang gusto ng Diyos. Talagang maging saliga ng ating buhay ay ang salita ng Panginoon. Ito ang nais niya sa Israel, kung bakit niya iniligtas sila sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. So basahin ko lang po ulit yung verse 5, no? Sabi po dyan, ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Inutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak. So, sabi dyan, pagkatapos na nilabas ng Diyos mula sa Ehipto, ang mga Israelita, ibinigay niya sa kanila ang 10 utos. Yan. So, meron po ba kayong alam na 10 utos ng Diyos? Kahit isa lang. Dito po sa side na to. Isa lang po. Sagot po tayo para hindi po kayo makatulog. Isa lang. Sa side na to. Yan, tama. Huwag kang papatay. Dito naman po, sa side na to. Uy, huwag nasamba, no? Sa ibang Diyos, maliban sa akin. 10 po yun, di ba? So, ibinigay sa kanila yon, inilatag sa kanila yon, yung 10 utos ng Diyos. Naalala ko pala, nung grade, first year high school ako. Yun yung time na naging Christian na kami. Tapos, sabi nung teacher namin, nung first year ako, okay, isusulat nyo ngayon yung rosary, kasi Catholic school yan, yung Sacred Heart. Okay, Catholic school yan. Sabi niya, sige, isulat nyo yung lahat ng prayer sa rosary. Sabi ko, ma'am, hindi po ako Catholic, kasi hindi na ako Catholic nun eh. Kasi naging Christian na kami. Naging Christian na yung mga magulang ko. O sige, kung sa mga lahat ng mga hindi Katoliko, isulat nyo na lang yung 10 utos ng Diyos. Hindi ko rin alam. Kasi bago pa lang din akong Christian. Sabi ko, sana pala, yun na lang palang pang-Catholic na lang pala yung pinili ko. Nalaman pa tuloy ng teacher ko na hindi alam yung 10 utos ng Diyos. Pero ngayon, yung mga matagal lang Christian, pag pinarecite sa inyo yung 10 Commandments, alam po ba natin? Okay? Yung 10 utos ng Diyos. Okay, no? Alam ba natin? Yan. So, kasi mahalaga po paano natin susundin ang utos kung hindi naman natin alam? Tama po ba? Okay? So, sabi nga gano'n sa Exodus chapter 20 verse 2, ito yung isa sa utos, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the house of slavery. So, sinabi ng Panginoon, no, talagang ako ang Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin. So dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos at kawalan ng tiwala sa Kanya, di ba hinayaan sila
na ilang taon talaga silang nagpalakad-lakad, nagpaikot-ikot sa disyerto o sa wilderness, yung mga Israelita, bago pa sila makapasok dun sa lupang pangako. At ang nakapasok lang po sa sa pangako, okay, sa lupang pangako ay mga bata lang, yung mga kabataan lang, yung mga bagong henerasyon. Kasi yung mga matatanda, panay reklamo po sila. Ang dami po nilang hinahanap, ang dami po nilang reklamo, at dahil doon, sabi ng Diyos, yung mga bata lang, yung mga bagong henerasyon lang ang makakapasok sa lupain. Kaya muli silang binigyan ng utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 3. Ang sabi po doon, English na lang po, no? Sabi dito, "Now, this is the commandment, the statutes, and the rules of the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over, to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all His statutes and His commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in a land flowing with milk and honey." So, sa Tagalog, sinasabi lang po dito ng Panginoon, kailangan sundin ninyo ng buong puso, di ba? Ang aking mga utos, at hindi lang kayo. Kailangan ninyo itong ituro sa inyong mga anak at sa inyong mga kaapu-apuhan lang. At kapag ganito ang ginawa nyo, hahaba ang inyong buhay at pagpapalain kayo ng Panginoon. So, sabi nga, hindi lang po yun promise para sa mga matatanda, kundi pati sa mga bata, hanggang kaapu-apuhan. Kasi kung nais niya na ang bawat pamilya ay susunod sa kanyang mga utos, nangangahulugan po itong nais din niya na ang mga bata ay maturuan din ng kanilang mga magulang na mamuhay ng naaayon sa kanyang mga salita. So, yung kinuwento ko po sa inyong pamilya kanina, habang lumalaki po yung mga anak niya, yung nag-aaral po, nakapagtapos lahat sa UP, habang lumalaki po yung mga bata, lagi lang sinasabi daw sa kanila ng kanilang mga magulang, mag-aral kayo ng mabuti, mag-aral kayo ng mabuti, mahirap maging mahirap. Pero hindi sila naturuan talaga ng salita ng Diyos. Wala silang naging matibay na saligan ng pananampalataya kung sino talaga si Jesus at kung paano talaga siya nagliligtas at kung sino talaga siya bilang Diyos. So kaya sinasabi po dito sa atin, sabi niya sa verse 5 ng awit 78, ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob, iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak. So kinakailangan yung pagtalima po sa kautusan ng Diyos ay nais nang magpatuloy mula sa isang henerasyon hanggang sa mga susunod na salin lahi. So kaya tinanong ko nga yung mga anak ko, mga anak, nagsisimba lang ba kayo dahil pastor ang daddy nyo? Nagsisimba ba kayo dahil sinasabi lang namin na kami ay nagsisimba? Kapag nawala na ba kami, magpapatuloy pa rin ba kayo sa pagsamba sa Panginoon? So sumagot naman po sila. At patuloy lang po namin silang ipinapanalangin. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi lang hanggang sayo, kundi sa mga kaapu-apuhan pa natin at sa mga susunod pang mga lahi. Okay? Kailangan po na tumatalima at sumasamba sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Nais ng Diyos na siya ang magtatayo ng ating tahanan. Sabi nga ng Psalms 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain." So kahit na mayaman, actually yung dalawang kausap ko po, mga contractor po sila. No, talagang mayayaman talaga. Kaya nga kaya niyang buhayin yung 4 na pamilya. Yung una, kaya niyang buhayin yun kahit magkaanak na, kaya niyang pagatasin, kaya niya nakapagpatayo ng malaking bahay, kaya niyang pumasyal. Halos linggo-linggo, nasa pasyalan siya, punta dito, punta dyan. Pareho sila na contractor. Okay?
Pero sabi nga, maliban na ang Diyos. So lahat ibinuhos niya. Yung unang kausap ko, sabi ko nga, lahat ibinuhos niya. Talagang ibinigay niya talaga. Lahat well provided ang kanyang mga anak. Pero pinili pa rin na hindi makapagtapos ng pag-aaral at sundin kung ano ang kanilang gustong gawin sa buhay. So sabi nga, maliban talaga na ang Diyos ang magtayo, lahat ng ginagawa ay mawawalan ng kabuluhan. So nais ng hindi sariling diskarte natin ang pagpapalaki sa mga bata. Nais ng Diyos na huwag ang internet ang huhubog sa ating mga anak. Di ba ngayon, ang mga bata, kapag meron silang inquiry, kapag meron silang hindi naintindihan, sinong kanilang takbuhan? ChatGPT, right? Di ba? Kapag meron silang mga hindi maintindihan na mga assignments, so sinong takbuhan nila? So AI, ChatGPT. Sabi ko, Nak, okay lang yung AI. Nak, okay lang yung ChatGPT. Okay, pero kapag ang katanungan na natin ay patungkol sa buhay, hindi natin po pwedeng konsultahin si ChatGPT. Dahil ang kailangan natin konsultahin ay yung Diyos na nag-iwan ng manual, walang iba kundi ang Bible, kung ano talaga ang purpose ng ating mga buhay. Sabi ko, nabalitaan nyo ba yon? Na merong nag-suicide dahil dinictate ni ChatGPT na mag-suicide siya. So, sabi ko, okay ang AI, okay ang ChatGPT, pero it's like a tool na kailangan gamitin natin just to help us, pero hindi iyon ang tanungan natin pagdating o patungkol sa ating buhay. So, sabi nga ganun po ng Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. So si Jesus po ang nagsasalita dito. Sabi niya, mainam at kailangan, sabi niya, merong dalawang uri ng tao na nagtayo ng kanilang bahay. Di po ba? Sabi niya, yung isang tao nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan, at yung isang tao nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So lahat ng yung bahay na nakatayo sa buhanginan, 'di ba, nung dumating yung malakas na hangin, ulan, baha, na fell down, nasira, nawasak. Yun namang nakatayo sa bato na bahay, kahit umulan ng malakas, kahit humangin ng malakas, kahit na bumaha pa, hindi po siya natibag, hindi po siya nasira kasi nakatayo siya sa bato. So, sand represents something that changed. Okay? Kasi maraming bagay ang nagbabago sa ibabaw ng mundo. Hello? Amen po ba? Kaya nga sabing ganon, sabi niya ganon. Mga nakausap po kasi ito noong nakaraan. Sabi niya, mahina na ang ano natin ngayon. Mahina na ang kita. Sabi niya kasi, mainit ang mata sa DPWH. Mga taga-DPWH sila. Sabi niya, wag mo munang asahan yung ano ko ha, yung sustento ko ngayon. Kasi, Fenris, yung aming SOP, yung sobre natatanggap nila. So sabi ko, meron talaga mga changes na nagbabago. So kapag akala ng mga tao, nakasalig sa kayamanan, nakasalig sa ganito, nakasalig sa ganyan, pero kapag dumating ang matinding pagsubok, doon talaga nade-depress, doon talaga nalalaglag, doon talaga nawawasak ang buhay ng isang tao. Kaya napakainam na dapat ang maging pundasyon ng ating pong buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya lang yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po ba? At hindi rin sapat na alam lang natin yung salita ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi sapat na alam mo lang ang salita ng Diyos. Diba? Hindi po sapat na alam lang natin ang salita ng Diyos. Dapat ito ay ating isinasabuhay. Hello? No? Kasi, sabi nga, alam niyo po ba na ang Pilipinas, lahat ng ating batas ay galing sa Biblia. Okay? Maraming mga batas, o halos lahat ng saligang batas ng Pilipinas ay galing sa Biblia. Meaning, lahat ng mambabatas, lahat ng mga nasa matataas na posisyon, meron silang knowledge or knowledgeable sila about dun sa salita ng Diyos, about sa mga batas. Pero wala silang wisdom.
Kasi yung wisdom, it is the ability to apply that knowledge. Hello? Kaya kahit na alam natin ang salita ng Diyos, pero hindi naman natin ito ina-apply sa ating buhay, wala rin po itong kabuluhan. So kinakailangan meron tayong wisdom na i-apply natin bawat salita na natututunan po natin. Kaya sinasabi po rito na kung itatayo natin ang ating mga pamilya, dapat sa matibay na pundasyon sa pagsunod sa mga salita ni Kristo na anumang mangyari sa paligid natin at sa ibang pamilya ay hindi makakasira sa ating mga anak. So sa loob pa lang ng ating bahay, dapat meron na tayong malalim na pundasyon. Dapat ang pamilya natin nakatayo sa bato, walang iba kundi sa Panginoong Hesus. Kasi sabi nga, nakakatakot na po yung kasalukuyang lipunan. Kasi nino-normalize na lang po yung mga hindi normal na pamumuhay. Grabe na po yung mga status ng relationship ngayon. Okay? Narinig nyo na ba yon mga youth? Yung situationship? Okay? Narinig nyo na ba yon? Hindi daw nila narinig. Ang ibig sabihin ng situationship, halimbawa, sa sitwasyong ito, tayong dalawa nagkatitigan. Gusto kita, parang gusto mo ko, no commitment, situationship tayo ngayon. Pero bukas, sa iba na ako magtatrabaho, sa iba na ako madedestino, bye-bye na. Kahit ano pang nangyari sa atin, ang tawag po doon, meron na po ngayon situationship. Okay? So, no commitment, wala pong, hindi dumaan sa ligawan, basta okay kayo, tapos bukas, okay lang, iba naman. So, depende sa sitwasyon. So, situationship, no? So, nakakatakot po yan. At sabi nga, okay, hindi nga naniniwala sa live-in, siguro narinig niyo yun. Pero okay lang mag-sleep over. Diba? So, okay lang. Okay lang yung mga gantong bagay. So, immorality, corruption, bribery. So, ang dami-daming sanga-sangang mga kasalanan ang ninonormalize na sa ating society. So, walang matibay na pundasyon, wasak ang magandang disenyo ng Diyos sa tao, sa pamilya, at sabi nga ito po ay kitang-kita ngayon sa lipunan kasi nga hindi na po ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Pero ang nais ng Diyos para sa bawat pamilya, lalo-lalo na po no, sa mga tao sa simbahan, yung mga nakakarinig na ng salita ng Diyos, ay mamuhay ng naaayon sa kanyang mga salita. So parang nakwento ko na nga rin po ito sa inyo dati na meron akong, yung classmate ni Isa, sa isang bahay, okay, merong mag-asawa. Tapos hindi na sila magkasundo. Tapos yung lalaki, nagdala na rin siya ng sarili niyang partner. Yung babae, nagdala na rin siya ng sarili niyang partner. Pero isang bahay lang sila nakatira. Okay lang yun, kahit meron silang mga anak. Sabi ko, kung ganito ang makakasalamuhan ng mga anak ko, kung ganito ang makakasalamuhan ng bawat mga bata, lumalaki sila, nakikita nila, ay okay lang pala to. Nasa ibang bahay, pero ang gulo-gulo ng sitwasyon. So, anong lipunan ang aasahan natin sa bansang ito kung ino-normalize natin ang lahat ng ito? And we are expecting na magkakaroon tayo ng mga leaders na matutuwid. No? Sabi nga ni Jose Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano ang tao sa lipunan, yun din ang magiging taong mauupo sa gobyerno. So, nakakalungkot po. So, ano ba yung pangarap talaga? So, merong bigat. Gantuin mo nga, tapikin mo nga yung balikat ng katabi mo. Meron tayong dapat gawin. No? Meron tayong dapat gawin. Hello? Meron tayong dapat gawin. May demand ang Diyos sa church. May demand ang Diyos sa mga magulang. No? Ano yung pangarap ng Diyos? Ito po yung pangalawa. Okay? God's dream for our children. Ngayon, bakit nais ng Diyos na pati ang mga bata ay matuturuan ng salita ng Diyos? Ano ba yung nais ng Diyos para sa mga bata? Ano ang pangarap niya para sa ating mga anak? Okay? Mahalaga po itong sagutin natin. Magsabi nga po ng malakas na amen ang mga magulang na nandito. Amen? So, mahalaga itong sagutin kasi kung merong pangarap na mas mainam matupad para sa ating mga anak, hindi ito dapat pangarap ng bata, hindi ito dapat pangarap ng magulang, pangarap dapat ng Diyos ang dapat matupad sa bawat mga bata dahil siya ang may mas na nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa mga bata. Okay? So, ano ba yung pangarap ng Diyos? Tingnan po natin to. Sabing ganon sa verse 6 and 8,
upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. So pangarap po ng Diyos, malaman ng mga bata ang kanyang mga salita at mga gawa. So, kaya po napaka-importante na sa bahay, meron pa ba tayong time para magbasa ng Word of God? Sa bahay, meron pa ba tayong time para manalangin? Kahit sa bahay, sabay-sabay pa rin ba tayong kumakain at nananalangin bago kumain? So sabi po dyan, pangarap ng Diyos na malaman ng mga bata ang kanyang mga salita at mga gawa. That the next generation might know them, the words of God, and the children yet unborn, and arise and tell them to their children. So, sabi nga, dinadala natin yung mga bata sa eskwelahan. Kasi gusto nating matuto silang magbasa, gusto nating gumaling sila sa math, gusto nating gumaling talaga sila sa science, at sa iba't ibang mga subjects sa eskwelahan. Ngunit, sabi nga, higit ang nais ng Diyos nang matutunan ng mga bata ay ang mga salita niya. Kaya nga sabi ko sa mga bata, kaya nga mga anak, kahit na pagod kayo, minsan, pagdating ng ang Friday kasi, talagang alas 7:15 na sila lumalabas ng eskwelahan. Mula tanghali, si Yuri maghapon, talagang pagod na pagod. Minsan gagawin niya, Dad, pwede bang wag muna kaming umaten ng prayer meeting? Sabihin ng kanilang ama, sige, kain muna kayo. Papainumin ko muna ng tubig. Sige, kumain ka muna, naganda na ako dyan ng tubig. Hinahanda ko na rin yung mga t-shirt nila pampalit. Sabi, sige, tara na. Wala silang kawala. Sabi mo, upo lang naman tayo doon. Sige, pag-uwi natin, magpahinga na kayo. Talagang kahit na parang mangiyak-ngiyak sila. Kasi nga pagod na pagod. Pero sabi namin, Nak, ito yung dahilan kung bakit namin kayo pinipilit na talagang ma-inlove sa salita ng Diyos. Kasi napaka-importante. Kahit, sabi nga, marami tayong alam sa academics. Di ba? Tulad pa sa ngayon, ang dami na pong na-honor ngayon Tama po ba? Ang daming na-honor ngayon. Pero, ang dami din po mga batang walang manners ngayon. Pero hindi po yan taga Mighty One, kasi mababait po yung mga taga Mighty One. Pero, di ba, kung mapapansin natin, kasi nung panahon ko po, panahon namin, 3 lang na-honor. Bihira lang may honor nun Pero ngayon, dami na talagang na-honor. At, pero sabi nga, kahit ang dami na na-honor, kahit buong eskwelahan, kahit nga sa public talaga, ang dami, with honors, with ganyan, dami talaga. Grabe. So, pero sabi ko nga, bakit ang daming walang manners na bata? Ang daming may matataas na karangalan, pero wala na silang manners. Bihira na po yung bumabati sa mga matatanda. Bihira na po yung makakasalubong ng matatanda, tapos nagbe-bless. Bihira na po yung mga bata na kapag nakasalubong ng teacher, mag-good morning. Bihira na po yung mga bata ngayon na sabi nga ay gumagalang. Pero ang tataas po ng mga awards. Pero walang paggalang. Sabi nga, di ba, yung iba pa nga, pag hindi nagustuhan yung grade na binigay sa kanila, di ba? Anong ginagawa sa teacher? Hindi lang inaaway Pinapatay nga Hindi po ba? Hindi niyo ba nabalitaan yun? Dahil hindi niya nagustuhan yung grade sa kanya ng kanyang teacher, pinatay niya. So, gusto honor, gusto award, pero manners, wala. So, marami po nanlalaban sa mga teacher. Minsan po naka-attend ako ng isang parent orientation. Parent orientation, pero Google Meet lang naman yon. Nagulat po ako kasi meron pong isang magulang doon na masyadong maangas sa pagsasagot sa teacher. Kasi yung pinag-uusapan po doon about sa intern ng mga bata. Tapos parang meron yatang hindi komportable sa sasakyan ng isang intern. Sabi niya, ilan ba yung capacity ng van, Kuya Bernie? 18? 18. Tapos sabi niya, nabalitaan ko, ang sumakay daw dun sa van na yon na pinrovide ng school, 20 o 22. Sabi niya, yung mga bata, kawawa naman. Init na, hindi makaupo ng Dapat nagsabi na lang po kayo, meron kaming 3 sasakyan. Di sana, ipinrovide na lang namin yung isa. Sabi ko, grabe pala tong Grabe talaga, sabi ko nga kay Pastor Jim,
Hay ko, napapalunok ako eh. Kasi sabi ko, kung ganito yung asal ng mga magulang na naririnig ng kanilang mga anak, so anong paggalang ang pwede nating asahan mula sa mga estudyante tungo sa kanilang mga teacher? Kung ang mga magulang mismo, mas after sila sa comfort, yes, tama naman yon. No, may point naman. Pero yung pamamaraan ng pagsasalita at paggalang, samantalang dati, ang taas ng tingin natin sa mga teachers eh, di ba? Pero ngayon parang wala na. So, sabi nga, nakakalungkot po kapag na-adapt ng mga bata ay ganon. So, higit ang nais ng Diyos na matutunan ng mga bata ay yung mga talagang salita niya. Kasi doon talaga nanggagaling yung mga mabubuting asal sa salita talaga ng Diyos. Kaya wag po nating ikakatuwa kapag po maangas magsalita yung mga bata. Wag po natin silang i-spoil, di ba? Wag natin ito-tolerate na gagawin nila yung gusto nila. Huwag tayong matakot nga minsan, no, mga magulang na magutom sila kasi ayaw nila yung hinain nating pagkain. Gulay tayo ngayon na. Ano ba yung gulay? Ayoko niyan, mami. Gusto ko Jollibee. Ganun ba? O sige, teka, order tayo sa Grab. Jollibee. Di ba? So, wag nating itolerate na bibili natin yung gusto nila, ibibigay natin yung gusto nila kasi nga natatakot tayong magutom sila o yung discomfort nila. Kinakailangan, sabi nga, hindi kalooban ng Diyos na ganito tayong magpalaki. Kinakailangan matuto yung mga bata sa hirap. Pero hindi naman natin sila gugutumin talaga yung papabayaan. Pero alam niyo po yun, naintindihan niyo po ba yung ibig kong sabihin, mga magulang? Yan. So, salita ng Diyos ang gawin nating saligan sa pagpapalaki sa kanila. So, grabe po. Ibang klase. Basta, ang dami ko pong nakakasalamuhan nung nakaraan na mas importante pa yung anak kaysa sa mga tiyahin. Basta yung comfort ng bata kaysa sa, basta ibang klase po talaga ngayon. So, meron pong kapabayaan mula sa mga magulang. Pero dapat hindi po ganon. Sabi nga, kailangan maging maalam sila sa salita ng Diyos. Kasi sabi ng Psalms 19 verse 7, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple." At sabi pang gano'n na 119, verse 99 to 100, "I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts." Ang ibig sabihin lang po nito, once ng isang tao, once ng isang bata, ay talagang alam niya ang salita ng Diyos, nabubuksan ang kanyang mga mata, at talagang tumatalino po siya sa buhay. Amen po ba? So sabi nga, ito po yung dahilan kaya nagiging mas marunong sa buhay ang mga bata kung hahayaan natin silang maging maalam sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan po talaga mga magulang. Magsabi nga po ng malakas na amen ang mga magulang. Parang wala nang magulang dito. Ayun. Okay? So talagang maglaan tayo. Wag lang natin sila, sige anak, tapusin mo yung series na to. Okay, ilang series yan. Ilang, ano ba yung tawag doon? Yung mga series to second series, mga ganun-ganun, di ba? Sa Korean, puyat-puyat na, talagang patapos. Pero pag tinanong mo, nak, anong verse sa Bible ang alam mo? Basta. Di ba? Hindi na talaga alam. Pero alam na alam yung mga uso ngayon, alam na alam yung ganito, hindi papahuli sa mga kung ano-ano. Pero pagdating sa salita ng Diyos, so, nakakalungkot po yun. Sabi nga ng verse 7, "Sa ganitong paraan, magtitiwala sila," kasi kailangan talaga natin silang turuan. Okay? Kailangan nilang malaman. Kailangan nating ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Sabi sa 7, bakit? Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. Yan, sabi sa verse 7. Ang mga salita ng Diyos ay dapat nilang malaman upang sa paglaki nila ang tiwala at pag-asa nila ay sa Diyos lamang. Hindi sa anumang bagay sa mundong ito na makilala nila si Kristo at sa Kanya magtiwala, hindi sa sarili nilang kabutihan. Or, sabi nga, hindi nila isiping ligtas na sila kasi ang magulang nila ay Christian. Or, sabi nga, sa pakikiharap nila sa mga kaibigan, ay hindi sila makikompromiso sa kanilang pananampalataya. Na sa magiging desisyon nila sa trabaho, kahit sa pag-aasawa, ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos
at magiging gabay nila at susundin. Sabi ko, mga anak, hindi ko alam kung saan kayo makakarating na bansa pagdating ng araw. Di po ba? Wala naman makakapagsabi niyan eh. Pero sabi ko, nak, magkaroon man kayo ng magandang trabaho. Huwag niyong kakalimutan ang Panginoong Jesucristo. Kahit na makasalamuha kayo ng matataas na tao at sabihin nila, huwag ka na magsimba. Huwag ka nang sumamba kay Jesus. Huwag po natin yung susundin, sabi ko sa kanila. Huwag masilaw sa pera at tumalikod sa paglilingkod sa Diyos na hindi nila makalimutan. Diba? Kailangan ituro natin sa kanila na yung malaking ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo at ito ang maging sentro ng kanilang pamumuhay. So sana po, no, sa mga young people, magsabi nga lang malakas na amen. Parang konti lang din. Matatanda na pa nandito? Mga young people, magsabi nga po kayo ng malakas na amen. Yan, mahina pa rin. Natutulog na yata kayo, inunahan nyo pa ako. Okay? Sana maitanim sa puso at isip ng mga bata, okay, mga young people, na umangat man kayo sa buhay. Hindi ko alam, Jerlyn, kung saan kang bansa makakarating. Diba? Hindi ko alam yan. Sila princess, yan, di po ba? Hindi ko alam kung saan kayo makakarating ng mga bansa. Yan, Mikay, malay mo, di ba? Makarating ka sa New York. Yeah? So, pero sabi nga, saan man tayo makarating, sana baunin natin talaga ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Kasi minsan na nakakalungkot po, kapag ka po umangat na sa buhay, kapag yumaman na, nakakalimutan na din po ang Diyos. At ayaw na din pong isama sa usapan ang patungkol sa Panginoon kasi nga self-sufficient na sila. Pero sana kahit saan pa tayo makarating, yung pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon dapat palaging manatili sa puso at buhay niyo po. Kasi ang pagsunod sa Diyos, hindi lang po yan isang yugto na, ay, children to, sa Lord ako. Diba? Ay, alab ako, youth ako, sa Lord ako. Pero kapag nag-college na, bye-bye na kayo. Kapag nagtrabaho na, bahala na kayo sa buhay nyo. Lalo na kapag nag-asawa na. Akala nila tapos na ang paglilingkod. So marami pong ganon. Pero hindi po natatapos ang paglilingkod mula bata, kabataan, college ka na, may trabaho ka na, magkaasawa ka na, magkaanak ka na, magkaapo ka na, hanggang kamatayan, dapat nandun pa rin yung pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. So pangarap po ng Diyos yan sa bawat mga bata na manatili silang tapat hanggang sa kanilang pagtanda, hanggang kamatayan. Tingnan po natin yung verse 8. Sabi doon, upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwail, hindi lubos ang pagtitiwala sa Diyos at hindi tapat sa kanila. So ayaw po ng Diyos na uulitin lang ng mga anak yung pagkakasala ng kanilang mga magulang. Ang mga nakaraang henerasyon ng mga Israelita, hindi sila naging tapat sa Diyos eh. So sa simula, di ba, nangako po sila na susunod sila sa Diyos at walang sasambahing ibang Diyos. Ngunit, hinayaan nilang maimpluwensyahan sila ng ibang mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos. Kaya higit ng babala ng Diyos na huwag silang mag-aasawa ng ibang lahi dahil aakitin sila ng mga ito na lumayo sa Diyos. Di ba marami naman po talagang sitwasyon na ganyan? At napakaraming himala ang ginawa ng Diyos sa kalagitnaan. Di ba? Nung sila po ay nasa hinango mula sa Egypt, talagang inalis sila ng Panginoon doon. Pero ano ang naging tugon nila? Sabi nga sa verse 32 to 37, in spite of all this, sa kabila daw po ng lahat ng wonders, sa kabila ng lahat ng kapangyarihan na nasaksihan nila kung paano sila iniligtas ng Diyos, kinalimutan pa rin nila ang sumunod. At sa halip, tumalima sila sa mga Diyos-Diyosan. Diba? So kapag binigyan sila ng parusa ng Diyos, ang mga Israelita, magsisisi sila. Tapos, lalo na kapag andun na yung judgment, magre-repent sila. Pagkatapos po nilang maranasan na naman yung blessing, babalik na naman sila sa kasalanan, tapos may judgment na naman, magre-repent na naman sila, tapos may blessing na naman. So yung cycle po, yung endless cycle of sin, judgment, paikot-ikot na lang po yun sa kanilang buhay. Kaya sa Book of Judges, ganito po yung makikita natin. Nais ng Diyos na magtapat ang mga anak at hindi tumulad sa pagkakasala ng kanilang mga magulang. So nakakalungkot naman talaga yun, di po ba? Yung kasalanan ng mga ninuno, halimbawa ang gulo-gulo ng pamilya,
Ayaw na po natin yung maipasa pa sa ating mga susunod na salinlahi. Anong kailangan? Sabi dyan, hindi lang sila dapat nag-aaral ng salita ng Diyos, kundi nagtitiwala at sumusunod sa Kanya hanggang sa buong buhay po nila. Sabi nga ng Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. So this is God's dream for each child. So ito talaga yung maitanim sa bawat puso ng bawat mga bata. And this must be our dream also for our children, for all the children in the church, and for all the children of the world. So ito po ay panawagan, no, na wag daw po talagang mag-blurred ang ating mga mata. Ito po ay panawagan na wag maging short-sighted yung ating mga pangitain para sa mga bata. Na wag lang natin sabihin sa kanila, anak, mag-aral kayo na mabuti. Pangarap ko, makapag-aral ka sa mga ganitong state universities. Wag lang maging ganon, wag lang matapos sa ganon. Talagang pangarapin natin na ang bawat mga bata ay nagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. Hello? Sabi ko nga kanina, kahit anong taas ng achievements ng isang tao, kung namumuhay naman sa kasalanan, wala po yung pakialam sa kanyang kapwa. Kapag ang isang tao walang pagkatakot sa Diyos, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, kahit tumaas pa yan, dumami pa ang kanyang yaman, wala po yung pakialam sa kapwa. Isusurvive na lang ang kanyang sarili, basta't mayaman siya, bahala na kayong malunod dyan sa kahirapan. Hello? Kaya ang pangarap ng Diyos sa bawat bata, maturuan talaga sila na magmahal sa Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. So, yun po ang yun po ang pangarap ng Diyos. Sana, habang tinitingnan din po natin yung mga bata, maging pangarap din po natin yan sa kanila. Amen po ba? Amen. So, our duty to our children. Okay, bilang mga magulang. Ano ba yung duty natin? Maliwanag po sa verse 5 to 8 na kung ang nais at pangarap ng Diyos para sa mga bata ay makilala nila ang Diyos, di ba? Magtiwala sila sa Diyos at manatili silang tapat sa Kanya hanggang wakas. Nangangahulugan itong dapat nating ipasa sa kanila ang maliwanag na ang tinuturo niya ay ang mga natutunan din niya sa kanyang ama at mga ninuno na siya namang itinuturo sa iba. So, pasa-pasa lang. No? Sasabihin natin, anak, mag-pray ka na. Sasabihin ng anak natin, ikaw na, daddy, mag-pray. Halimbawa lang, ikaw na, tay. Ikaw na pa. Hindi, ikaw na lang. Ikaw naman yung umaattend sa sa children ministry. Ikaw na mag-pray. No? Magsasabihin, sige, magbasa tayo ng Bible. Tapos yung mga tatay, yung mga nanay, ipapakita natin sa mga anak, ayoko. Magbabasa, magpe-pray. Sabihin ng nanay, ayoko mag-pray. Sabihin ng tatay, ayoko mag-pray. Kitang-kita pa ng mga anak na tumatanggi tayo sa panalangin, tumatanggi tayo sa pagbabasa ng Bible. Anong ugali, anong asal, anong pananampalataya ang maipapasa natin sa kanila kung nakikita nila sa atin ay pagtanggi sa salita ng Diyos. So sabi nga ganon sa Psalm 78 verse 1 to 4, no, para po itong panawagan po para sa ating lahat. Mga kababayan, ang mga turo ko ay inyong pakinggan. Turuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Sasabihin ko sa inyo ang mga lihim ng katotohanan na nakaraan. Kaya nga sabi ko kay Isa, kasi si Isa, ang pinakamababa niya sa exam total, wala naman siya dito. AP. Sabi niya, ang mahaba ng AP niya. Sabi ko, napakahalaga ng history. Hindi mo ba alam? Sabi ko, mahalaga ang history. Kasi, kaya dapat natin alam ang history. Kasi, para hindi na natin gagayahin yung mali sa nakaraan, at susundan na lang natin at ipagpapatuloy natin kung ano ang tama na ginawa na nakaraan. So, napakahalaga ng history. Sabi ko, mahalaga yon yung kasaysayan ng bansa na alam natin, pero mas mahalaga yung kasaysayan ng Diyos kung paano niya niligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kapag hindi na po alam yan ng tao, kapag hindi na siya marunong bumalik sa nakaraan, kapag hindi niya na pinag-aralan ang salita ng Panginoon, paano na? Kaya para sa lahat ng mga magulang, sabi nga para sa mga parents, para sa mga pastors, para sa mga nagtuturo sa mga bata, sa mga kabataan, kahit mga singles pa po,
Meron tayong responsibility for the now and next generation. Meron tayong responsibilidad. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, may responsibilidad ka. Okay? Tayong lahat. Okay? Nais na bigyan diin talaga ng Panginoon yung responsibilidad na ito na ang salita ng Diyos, okay, ay maipasa natin, maituro natin sa ating mga anak, lalo-lalo na po ang mga magulang. Kaya maliwanag na sinasabi ni Asaph na ang ituturo niya ay yung ding mga bagay na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. So, kailangan po ay talagang ito ay maisabi natin at maikwento natin sa kanila. Nakukuha po ba natin? So, ano yung dapat natin ituro? Yung mga utos ng Diyos, okay? Kailangan sabihin natin sa kanila. Pero mga magulang, sabi mo nga kung may katabi kang magulang, dapat nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. No, dapat alam natin yung salita ng Diyos. Paano natin tuturo kung hindi natin alam? Eh, bahala ka na, anak. Makinig ka na lang doon sa Sunday school. Hindi po ganon. Ang merong malaking responsibilidad para turuan ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. So, sabi doon, sa verse 4, huwag natin itong ilihim. No? Huwag daw natin isikreto. May mga magulang ba na nagtatago kapag ka magpe-pray, magbabasa ng Bible? Ipakita nyo po yan sa mga anak nyo, huwag kayong mahiya na nagpe-pray kayo, na nagbabasa kayo ng Bible. Kasi doon nila mas makikilala kung gaano talaga kamangha-mangha ang mga ginawa ng Diyos kapag nakikita pinapakita natin sa kanila kung paano tayo nananampalataya. So, malinaw po na may koneksyon yung pag-alala sa kadakilaan ng mga gawa ng Diyos at pagsunod sa Kanya. Kaya sinabi po ni Asaph sa mga taga-Ephraim, no, sa 78 verse 10 to 11, anong sinabi doon? Hindi nila sinunod, ito sinabi ni Asaph to sa mga taga-Ephraim, sa lahi ni Ephraim, hindi nila sinunod ang kasunduan nila sa Diyos, maging ang Kanyang mga utos. Nakalimutan na nila ang mga kahanga-hanga niyang ginawa na ipinakita niya sa kanila. So, sabi dyan, talagang kinalimutan nila. Ayaw nilang sumunod sa salita ng Diyos. Nakakalungkot po yan. Kaya, kumbaga, sabi ng Deuteronomy chapter 6, 20-25, kinakailangan talaga, kinukwento natin talaga sa mga bata. Kilala natin si Jesus, yung about sa krus ng Kalbaryo, kinakailangan ipinapasa po natin yan sa kanila. Okay? Totoo ngang may pinakamalaking pananagutan sa pagtuturo sa bata tungkol sa Diyos ang mga magulang, ngunit sa responsibilidad nito ay nakasuporta po ang church. So, tulungan naman po tayo dito sa church. Okay? Kaya ang sabi sa awit 78, isang paraan na ginamit ni Asaph upang maturuan ang mga magulang tungkol sa kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. So, meron talaga tayo. Sige, sabihin nga natin sa mga katabi nating magulang o sa katabi natin, meron tayong malaking responsibilidad. Okay? Meron tayong malaking responsibilidad. So, kaya, ibang klase po talaga. Kaya, alam niyo po, kaya merong mga ganito, yung balita ngayon, yung talagang, di ba, pag sinabi natin contractor, di ba, talagang, aware tayo kung paano nangyayari ngayon sa buhay. Di ba, dati daw, lahat ng tao gustong maging vlogger kasi nandoon pera. Hindi nila alam na sa contractor pala lahat ng pera. No? Parang lahat na lang gusto maging contractor. So, alam niyo po kaya nangyayari to? Kasi nung araw, walang mga magulang na tumutok sa kanilang mga anak ng tungkol sa salita ng Diyos. Nakuha po natin? Walang mga magulang sinabi na sa kanila, anak, kailangan kayong yumaman, kailangan kayong mag-aral, galingan nyo lang, kailangan kayong ganito, kailangan para hindi kayo api-apihin. So, ganun ang motivation ng mga magulang sa mga anak. Okay, gawin nyo lahat para yumaman kayo. Kaya naman, ito ang resulta. 10 years, 20 years, ngayon ang naging resulta. Lahat gusto maging ganon. Kahit na illegal, di ba? Kahit na sa masamang paraan, basta't may pera, okay lang. Kasi yun ang discipleship ng mga magulang sa kanilang mga anak 20 years ago. Pero kung 20 years ago, meron ding mga magulang na nag-disciple sa kanilang mga anak patungkol sa salita ng Diyos,
meron din sana tayong mga tao na leader na talagang lumalaban sa korupsyon at sa kasamaan na tulad nito. Nakuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Kumbaga, itong nangyayari sa kasalukuyan, resulta lang po ito ng nakaraan. Kasi ito po yung naging bunga ng pagiging pabaya ng mga magulang na trabaho, 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 anak, bahala ka na dyan. Basta't may pera, okay lang. Okay? Pero kung meron mga magulang na tumutok sa kanilang mga anak, naghubog, na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, magkaroon ng banal na pagkatakot. Anak, masama ang ganito, dapat ganito, matuwid na daan. Aanihin din po natin sana yon sa kasalukuyan. Pero sabi nga, wag po tayong malungkot. Sabi mo sa katabi mo, wag tayong malungkot. Si Jesus ang pag-asa ng henerasyong ito. Amen? Naniniwala po ba kayo na may pag-asa pa? Naniniwala po ba kayo na kaya pang magbago ng bansang ito? Amen? So meron po tayong responsibilidad. No? Ano bang sinasabi nito? Ng mga pinag-aralan natin. Anong implikasyon nito sa church? So mula sa awit 78, ang nais ng Diyos sa buong church, sa simbahan, at sa lahat ng pamilya ay ang buong pusong pagsunod sa Kanya bilang ating Panginoon at ang ating Ama. So number 2, pangarap ng Diyos na ang mga bata ay lumaki na nagtitiwala sa Kanya at sabi nga may malalaking pananagutan ang mga magulang at ang iglesia sa Diyos sa pagtuturo sa mga bata. Okay? So alam niyo po yun? Sana maging pangarap ng mga magulang na hindi yung talagang maging mataas. Oo, tama po yun, mangarap tayo. Pero kaalinsunod dito, napakasarap. Alam mo kung anong pangarap ko sa anak ko? Maging a man after God's own heart. Di ba? Yung talagang pangarap ng bawat magulang na itong anak ko to magkaroon talaga ng banal na takot sa Panginoon. Kung lahat is a man after God's own heart, anong community, anong lipunan ang meron tayo ngayon? Hello? Walang dugasan, walang lamangan, walang korupsyon, walang bribery, walang immorality, dahil lahat ng tao, hinuhubog, lahat ng bata, tinuturuan na maging a man after God's own heart. Hello? So sabi mo sa katabi mo, meron tayong malaking responsibility. Okay? Kapag tayo po hanggang ngayon, nanguyakoy, kapag tayo po hanggang ngayon, naging kampante, kapag tayo po hanggang ngayon, walang gagawin, bahala kayo dyan. Kapag hanggang ngayon, hindi tayo mangingialam, hindi tayo magtuturo sa mga bata, hindi natin sila didisiplinahin, hindi natin ituturo ang salita ng Diyos, kapag hanggang ngayon, nanguyakoy tayo, bumilang kayo ng 5, 10, 20, 30 taon, hindi tayo uunlad, palubog ng palubog ang bayang ito. Hello? Hanggang sa magiging anak natin, corrupt ang magiging leaders. Ang hirap ng sitwasyon, no? Ang hirap. Kaya ang sinasabi po dito sa atin, ang implication nito sa church, partnership. Okay? Pag-ibayuhin natin ang magandang partnership sa church, lalo-lalo na po sa mga magulang, sa pagpapalaki sa ating mga anak. Sa mga magulang, hindi naman dapat ipasa lang sa church, o sige anak, attend ka ng church. Sige anak, attend ka ng bituin, fellowship. Bahala na kayo doon. Okay? Alam niyo po ba yung implication dito na partnership? Sa church at sa bahay, dapat magkaroon ng pagsambahay. Dapat sa bahay pa lang, pinag-uusapan na po yung mga ganitong bagay. Dapat sa bahay pa lang, may altar ng pananalangin, merong altar ng pagsamba sa Panginoon. So, sa part natin, tayo mga leaders dito, kaagapay, magkakaroon tayo ng discipleship kung paano tayo magiging disciple maker. Okay? Pero yung Great Commission must be fulfilled first in the home. Okay, sa bahay talaga. Magtutulungan po tayo para mag-disciple. Kahit na hindi pa yan buong Pilipinas agad-agad. Meron kang isang bata na kilala, meron kang 2 na nakakasalamuhang bata, tutukan po natin yan. Ano pa? Pangalawa, yung participation. Kailangan nyo po kami samahan sa pananalangin kung paano natin mai improve yung children ministry. Kasi yung mga nasa children, ilang taon na lang po yan, lalaki na din po sila. At magbilang lang tayo ng 5, 7, hanggang 10 taon. Nasa kolehiyo na yan. May mga trabaho na yan. Paano yan magtatrabaho? Mangungupit ba yan? May integridad ba yan? Papasok ba yan sa tama? Anong klaseng tao sila pagdating ng araw?
So, kinakailangan po natin ng participation. Okay? Samahan niyo po ako na pagandahin pa natin kung paano natin pagagalingin, huhubugin yung mga batang yan. Malay mo, yung katabi mong bata, pagdating ng araw, maging presidente ng Pilipinas po yan. Di ba? Sino makakapagsabi? Pero kung yan, itong bata na to, di ba? Ito yung magiging presidente. Ano nga to di ba? Ganito, ganyan. So, pero sabi nga, kailangan maging disciple maker tayo. Amen po ba? Amen? So, yung attitude mo, sabi mo nga sa katabi mo, yung katangian mo, ipasa mo sa iba. Matutuwa ba? Di ba yung katangian mo, yung sipag mo, di ba yung ugali mo, maduplicate ka. Sa tingin mo, sabi mo sa katabi mo, pag na-duplicate ka, matutuwa ka ba? Di ba? Hoy, dalawa na yung ganito. Maganda ma-duplicate. Yung talagang maganda, di po ba? So, pag na-duplicate tayo dito, wow, ilan tayo ngayon dito? Praise God. Ang ganda na siguro ng Maligaya community. Pag na-duplicate tayo dito, palakpakan nga natin ang Panginoon. Parang ayaw nyo. Pag na-duplicate ang kagaya mo, di ba? Ay, grabe yan. So, mahalaga po yan. Yun nga, no? Unang-una, yung ating partnership, participation, prayers. So, wag nating kakalimutan ipanalangin yung mga bata. Kasi may puso din sila. Okay? Makasalanan din po yung puso niyan. At patay na nangangailangan baguhin talaga at buhayin ng Diyos. Kasi kahit anumang sikap natin at baliwala, sabi nga, kung hindi talaga kikilos ang Diyos sa puso nila. So, kaya nakakatuwa naman kasi talagang sa Bituin Fellowship, laging bukang bibig natin doon, si Jesus! O, sigaw nyo si Jesus! Si Jesus, niligtas tayo. Kaya pag tatanungin mga bata, sino ang ating tagapagligtas? Si Jesus. Sino ang tumukso kay Eva? Si Jesus. Puro si Jesus. Ay ko, itong batang to, talagang walang maling sagot Laging si Jesus talaga. Kahit gumawa, puro Jesus talaga. So, grabe po. Tapos, ibang klase talaga. Siyempre, hindi naman sapat yung every Saturday lang nahubugin sila. Ulit-ulit ko sinasabi, dalawa lang ang kasarian. Talaga, tinitingnan ko talaga siya. Dalawa lang ang kasarian. Ganun-ganun. Lalaki yun, ha? Gaganon-ganon talaga. Talagang ang likot. Ay ko, ano nilikha lang Diyos? Babae, lalaki. Pero talagang may yun. Talagang sabi ko, Lord, sana mula sa mga batang to talaga. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. And yung perseverance po natin, ito yung panghuli, yung implication. Developing children to love the Lord with all their hearts. Huwag tayo magsasawa. At sabi nga, hindi dahil sa ginawa na natin ng lahat, ng dapat nating gawin, sigurado nang maaayos ang lahat. So dapat maging matyaga po tayo kasi marami pa po tayong didisiplinahing bata, okay, mga kabataan, dahil marami talaga ang kailangang ayusin sa bansang ito. Amen? Ang dami, ang laki talaga, ang lawak. So kung di natin sisimulan ngayon, kahit pa unti-unti, ang hirap mag-repair ng sirang bahay. Sabi nga, mas madali pang magtayo ng panibagong building o bahay kaysa mag-repair ng isang sirang bahay. No? So, sa buhay, pag matatanda na, mahirap na yan. Hindi, joke lang. Ang hirap na yan turuan. Pero yung mga bata, talagang tutukan natin. So, ini-encourage ko po kayo kapag wala kayong ginagawa, pumunta kayo doon kasi meron kayong may co-contribute sa mga bata na hindi namin lahat magagawa. Pero pag ginawa natin project ang mga batang ito, grabe po, no? Parang yung nanay po ni Saint Agustin. Si Saint Agustin po, napakababaero po nito, si Saint Agustin. So, pero meron pong isang nanay na nagtiyaga, na nanalangin sa kanya. Sa kakapanalangin po ng kanyang nanay, napakababaero man ito ni Saint Agustin. Tinugon ng Diyos ang panalangin ng isang nanay at nabago si Saint Agustin. Kaya nga, di ba, kilalang-kilala na siya. Talagang nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng transformation dahil merong isang nanay na nagtiyaga sa isang anak na pasaway. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Amen po ba? Lalo na yung panalangin na magulang, talagang dinidinig po yan ng Panginoon. Walang sawang paalala, pananalangin, pagtitiwala sa Diyos, gagamitin ng Diyos upang hubugin ang pamilya ayon sa kanyang plano. Kaya si Jesus lang po ang pag-asa ng henerasyong ito. So sige po, tayo po ay umukod at tayo po ay manalangin.